Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isang nakakapanindig balahibong krimen na nangyari sa isang maliit na baryo sa silangang Java sa bansang Indonesia. Ito'y kwento ng isang babae na brutal na pinaslang at pinaghiwa-hiwalay at itinapon sa tambakan ng basura ng taong minsan ay minahal niya ng lubusan. Ngayong oras, samahan ninyo akong tuklasin ang isa na namang kwento na puno ng pagtataksil, panlilinlang at karahasan at ating himay-himayin ang mga lihim, kasinungalingan at nakakagimbal na katotohanang bumalot sa kanyang kamatayan. At bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa aming channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Sa katahimikan ng bukang liwayway noong maagang umaga ng Enero 23, taong 2025, gaya ng nakasanayan, dinala ni Yusuf, isang taga roon, ang mga basura ng bahay nila papunta sa pampublikong tapunan ng basura ng baryong yaon. Basta na lang niyang inihagis ang supot niya sa tambak tulad ng lagi nitong ginagawa. Pero pagtalikod nito, may napukaw sa kanyang paningin. Isang bagay na binalot ng itim na plastic bag na nakabaon pa sa tumpok ng basura. Sa ilalim ng mga patong ng plastic, litaw ang isang hugis parihaba na mas malinaw kesa sa mga kalat sa paligid na parabang sinadya itong ilagay doon at hindi basta lang itinapon. Napahinto si Yusuf at dahil sa hindi maipaliwanag na kutob, nilapitan niya ito. Maingat niyang inalis ang punit ng plastik at agad siyang napaatras nang makita niya ang isang pulang maleta. Ito'y mukhang bago pa at sobrang kapansin-pansin sa gitna ng gusgusin at maruruming basura sa paligid. Habang tumataas ang kanyang kuryosidad, tinanggal niya ng buo ang itim na plastic bag para lumitaw ng malinaw ang maleta. Sinubukan niya itong buhatin gamit ang kanyang dalawang kamay, ngunit napansin niyang sobrang bigat ito at hindi lang pangkaraniwan. Siguradong hindi basta lang damit o simpleng gamit ang laman nito. Sandaling nag-alinlangan si Yusuf pero nanaig ang kanyang kuryosidad. Yumuko siya at dahan-dahan niyang binuksan ang zipper. Sa isang iglap ay isang matinding amoy ang sumalpok sa kanyang mukha at ito ay sobrang tapang na parang hinigop ang hininga niya at halos hindi siya nakapagsalita o nakahinga ng ilang segundo. Sa loob ng maleta, may pulang kumot na binalot ng makapal. Sa una, akala ni Yusuf ay disenyo lang ang nakikita niya. Pero nang tumingin siya ng mas maigi sa maputlang liwanag ng umaga, napagtanto niyang hindi iyon disenyo. Ito'y mga tuyong bahid ng dugo at kumakalat ito sa bawat hibla ng tela. Ang mas nakakatindig balahibo pa ay may nakita siyang kung anong kakaibang bagay sa pagitan ng mga tiklop na parang bahagi ng laman ng tao. Nalamig si Yusuf at tuluyang binalot ng matinding takot. Mabilis siyang tumakbo palayo mula sa tapunan at dumiretso ito sa bahay ng kapitan ng baryo para iulat ang kanyang nakita. Pagkarinig ng balitang yaon, hindi nag-aksaya ng oras ang kapitan at agad tumawag ng pulis. Makalipas naman ang ilang sandali, dumating ang mga otoridad sa lugar. Maingat nilang binuksan ang maleta sa harap ng ilang saksi at ang nakita nila ay nagpayanig kahit sa mga veteranong investigador. Sa loob kasi ng pulang maleta ay nandoon ang katawan ng isang babae na wala ng ulo at mga binti at nakapilipit at nakasiksik na parang paketeng basta iniwan lamang. Maputla ang balat nito, puno ng pasa, sugat at palatandaan ng matinding paghihirap. Patunay na bago siya binawian ng buhay, dumana siya ng sobra-sobrang pahirap. Kumapal sa paligid ang amoy ng kanyang kamatayan. May ilang pulis din na napataligod muna para makahinga bago ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Makalipas ang maikling oras, nagsidatingan ang mga taga-baryo sa tapunan. May ilan na napapaurong na tinatakpan ng bibig at ang iba na may nagbubulong-bulungan kung sino nga ba ang biktima. Sino nga ba ang babaeng ito at sino ang taong kayang gumawa ng ganitong karahas na krimen?
Ang tahimik na baryo ay biglang binalot ng mabigat at nakakapangilabot na pakiramdam. Agad pinalibutan ng mga pulis ang lugar, naglagay ng harang at pinaatras ang mga tao para hindi maistorbo ang mga ebidensya. Sinimula ng mga investigador ang masusing pagbubusisi sa bawat detalye sa paligid ng misteryosong maleta. Maingat na inalis ang katawan ng babae mula sa maleta at inilagay ito sa isang espesyal na body bag bago dalhin sa isang forensic laboratory. Mababasa din sa mga mukha ng mga pulis ang bigat ng sitwasyon dahil alam nilang bawat sugat, bawat pasa, bawat hibla ng buhok sa katawan ay posibleng susi para mabuksan ang katotohanan. Ang tanging pag-asa nila ngayon ay nasa forensic examination at umaasang may mahahanap na bakas na iniwan ng gumawa nito. Sa loob naman ng maleta, bukod sa katawan ng biktima, may nakita rin ang mga pulis na puting lubid. Bahagya itong nag-ugat at may mga marka ng paghihigpit, pati mga tuyong bahid ng dugo dito. Agad iyong nilagay ng mga investigador sa evidence bag. Malaki ang posibilidad na ito ang ginamit ng salarin para itali o kontrolin ng biktima bago pa mangyari ang malupit na ginawa sa kanya. Mabilis namang sinimulan ng mga forensic specialist ang masusing pagsusuri sa laboratorio. Sa unang resulta, lumabas na ang biktima ay isang babaeng maputi ang balat, nasa paligid ng 5 talampakan ang taas, may suot na pilak na pulsera sa kanyang kamay at may butas para sa piercing sa pusod. Makikita sa katawan ang maraming senyalis ng pananakit at pang-aabuso. Mga pasa, hiwa at marka ng pagkakatali mula balikat at braso pababa sa kanyang dibdib at tiyan na patunay na bago siya binawian ng buhay, dumaan muna ito sa matinding paghihirap. Lumabas din sa forensic report na ang direktang dahilan ng kanyang kamatayan ay pagkawala ng hangin o pagkasuffocate. Malaki ang tsansa na ang puting lubid na nakuha sa maleta ang mismong ginamit para igapos ang leeg ng biktima. Base sa antas ng pagkabulok ng katawan at sa kondisyon ng mga lumang sugat na bahagyang naghihilom, tinataya ng forensics na ilang araw na siyang patay ng matagpuan. Malamang nasa pagitan ng ika-20 at ika-21 ng Enero. Ang pinakakapansin-pansin ay ang mga hiwang ginamit para paghiwa-hiwalayin ang katawan. Malinis, matalas at sobrang eksakto ng mga ito. Ibig sabihin, hindi baguhan ang gumawa nito. Mukhang may malalim siyang kaalaman sa human anatomy o may karanasan sa ganitong gawain. Dahil wala na ang ulo ng biktima, hindi nila ito ma-identify gamit ang mukha kaya agad itong naging malaking sagabal. Walang mukhang maihahambing sa mga nawawalang tao, walang saksi, walang malinaw na pahiwatig na para bang naputol agad ang investigasyon sa unang hakbang pa lamang. Pero mabuti na lamang buo pa ang mga kamay ng biktima. Dahil dito, nagbukas ito ng panibagong pag-asa. Nagpasya ang mga investigador na kunin ang fingerprints at ilagay ito sa national database para ikumpara. Isa itong bihirang pagkakataon para mabasag ang misteryo tungkol sa pagkakakilanlan ng babae. Matapos nga ang tensyong paghihintay, sa wakas ay dumating na din ang resulta. Natagpuan ng national database ang tugma. Ipinakita ng fingerprints na ang biktima ay si Uswaton Kasana, isang 29 na taong gulang na babae at agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamilya para sa proseso ng kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos nga ng beripikasyon kasama ang resulta ng DNA test sa kanyang biological na ina, opisyal nang nakumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang katawan sa pulang maleta ay talagang si Uswaton Kasana. Pero ang pagkakita sa pangalan ng biktima ay simula pa lamang ng investigasyon. Kasabay ng pagkumpirma ng pagkakakilanlan, dumami ang mga tanong, dala ang hindi mabilang na hinala. Ano ang relasyon ng salarin sa biktima at bakit nila ginawa ang sobrang kalupitan hanggang sa paghiwa at pagtatapon ng katawan sa maleta?
Si Oswaton Casana ay ipinanganak noong ika-25 araw ng Abril taong 1995 sa isang karaniwang pamilya sa silangang Java sa bansang Indonesia. Ngunit ang tahanang iyon ay hindi nagbigay sa kanya ng tunay na init ng pamilya. Nang bata pa si Casana, nagdiborsyo ang kanyang mga magulang dahil sa isang sirang relasyon. Bawat isa ay mabilis na nagtayo ng bagong buhay at pinilit si Casana kasama ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae na manirahan sa kanilang lola sa ama. Ang kanyang pagkabata ay lumipas sa isang bahay na kulang sa yakap ng isang magulang, kulang sa kasama, kulang sa mga salitang pag-aalaga at kulang sa pakiramdam ng proteksyon. Isang bagay na hinahangad ng bawat bata. Bagamat inalagaan siya ng kanyang lola, ang emosyonal na puwang sa maliit na kaluluwa niya ay hindi kailanman napunan ng buo. Lumaki sa bahay na kulang sa pagmamahal ng magulang at palaging hinahangad ni Casana na magmahal at mahalin. Dahil sa kakulangang emosyonal mula sa pagkabata, naging labis siyang invested sa mga relasyon, mabilis magtiwala sa iba at handang magsakripisyo para magkaroon ng sariling tahanan. Noong taong 2015, nagpakasal si Casana sa isang binata mula sa kanilang baryo at nagkaroon sila ng isang batang lalaking anak. Umaasa siyang ang pamilyang kanyang binuo ay ang pamilyang hindi niya naranasan noong siya ay bata pa. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang kasal na iyon ayon sa kanyang inaasahan. Dahil sa nag-uuming alitan, nagdiborsyo ang mag-asawa noong taong 2018. Sa pareho ring taon, muling nagpakasal si Casana at nagkaroon ng isang batang babae na anak na ngayon ay 7 taong gulang na. Sinubukan niya muling buuin ang tahanang matagal na niyang hinahangad. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin nagtagal ang kanyang pangalawang kasal. Para suportahan ang kanyang 2 anak, nagpasya si Casana na iwan ang kanyang bayan at lumipat sa Tulungagung. Nag-arkila siya ng kwarto sa isang simpleng boarding house at inalagaan ang kanyang mga anak habang nagpupunyagi sa kabuhayan. Dito, nakahanap si Casana ng trabaho sa pagbebenta ng kosmetiko. Hindi mataas ang kanyang kita pero ito'y sapat na upang sila'y mabuhay na mag-iina. Noong taong 2022, muling nagpakasal si Casana sa 3 beses. Ang lalaki na kanyang pinakasalan ay si Romat Hartanto mula Tulungagung. Kilala siya sa tawag na antok ng lahat. Subalit mula dito, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang bagay. Hindi pa nakikilala ng pamilya ni Casana si Antok at hindi dumalo sa kasal at wala silang kahit isang larawan ng lalaking ito. Kahit ang may-ari ng boarding house na nakatira sa parehong lugar ay hindi makapagbigay ng malinaw na impormasyon. Sinabi lang niya na may kakaibang lalaking madalas bumisita kay Casana at minsan ay natutulog pa roon pero hindi niya tiyak kung ito ba talaga ang legal niyang asawa o hindi. Isang detalye pa ang lalong nagpatindi ng misteryo. Pagkatapos kasing matagpuan ang kaso ng pagpatay at maibunyag ang pagkakakilanlan ng biktima, ang lalaking iyon ay bigla na lang naglaho. Ang misteryosong lalaki ay agad na naging pangunahing pinaghihinalaan ng mga pulis. Tinawag siyang legal na asawa ng biktima pero siya ay hindi kilala ng pamilya ng babae. Hindi rin malinaw sa mga kapitbahay at wala rin kahit isang larawan niya. Hindi pwedeng baliwalain ang mga malinaw na bakas, kaya nagdesisyon ang mga pulis na habulin si Antok sa anumang paraan. Sinimulan nilang suriin ang lahat ng ari-arian, relasyon at gawain ni Casana bago siya nawala. Isang kapansin-pansing detalye ang lumitaw. Sa pangalan ni Casana, may isang puting Suzuki na binili sa hulugan. Pero noong investigasyon, ang kotse ay agad namang nawala. Wala ito sa boarding house at walang nakakita pagkatapos matagpuan ang kanyang katawan. Sa pagsusuri ng sales documents, natuklasan ng pulis na naibenta ang Suzuki sa isang lalaki sa Sidoardo. Sinabi ng bumili na hindi niya kilala si Casana at transaksyon lang ang nangyari sa seller.
Ang tao namang nagbenta ng kotse ayon sa dokumento at mensahe ng transfer ay isang car dealer na si Hartanto. Tugma ito sa pagkakakilanlan ni Romat Hartanto na kilala rin bilang Antok, ang ikatlong asawa ni Kasana. Agad na nagtungo ang pulis sa tirahan ni Antok para siya'y arestuhin. Ngunit pagdating nila doon, wala ito sa kanyang bahay. Nawala si Antok ng walang bakas na para bang alam niya ang galaw ng pulis at tumakas ng maaga. Hindi naman nagpatinag ang pulisya. Pinalawak nila ang paghahanap, sinundan ang kanyang social connections, schedule, transaction at kamakailang galaw. Pagkatapos naman ng maraming oras ng tuloy-tuloy na habulan, sa maagang umaga ng ika-26 ng Enero, nakita ng otoridad si Antok na bumabiyahe sa highway sa Madian City sa silangang Java. Agad na hinarang ng Special Task Force ang kanyang sasakyan at matagumpay na siya ay inaresto. Ang nakakuha ng pansin ng pulis ay ang pag-uugali ni Antok. Nang arestuhin ito, hindi siya lumaban, hindi tumakas, walang takot at sobrang kalmado nito. Parang wala siyang kinalaman sa kaso. Pero ang tanong ay siya nga ba talaga ang pumatay kay Kasana? Kung siya nga, bakit niya sinaktan ang babaeng minsan naging malapit sa kanya? Sa unang interogasyon, nagbigay si Antok ng nakakagulat na pahayag na ganap na sumasalungat sa impormasyon na alam ng pamilya ng biktima. Sinabi niyang hindi siya kasal kay Kasana at nag-date lang sila ng ilang beses at matagal na siyang may asawa at nakatira kasama ang kanyang tunay na asawa. Si Kasana ay kanyang mistress lang daw at tuwing magkita sila ay nagrerenta sila ng hotel at hindi naninirahan magkasama. Iginiit pa niya na matagal na silang naghiwalay at matagal nang walang kontak sa bawat isa. Pero ang ebidensya ay hindi maipagkakaila. Kinumpirma ng mga kapitbahay sa boarding house na nakita siyang pumapasok at lumalabas ng kwarto ni Kasana ng paulit-ulit pati na sa gabi at natutulog din doon. Ang kilos daw nila ay hindi tulad ng mag-date lang daw ng ilang beses kundi parang sila ay tunay na mag-asawa. Hinarap ng malinaw na testimonya ng saksi, beripikadong ebidensya at hindi maikakailang kontradiksyon kaya naunawaan ni Antok na ang pagiging palusot ay magdudulot lang ng mas malaking disadvantage sa kanya. Sa huli, alam niyang hindi na niya ito maiiwasan at napilitan siyang yumuko at aminin ang krimen. Inamin ni Antok na siya nga ang pumatay kay Kasana. Nagtrabaho si Antok sa Taiwan ng 6 na taon bago bumalik sa Indonesia at tumira sa Tulunggagong. Bukod sa pagbebenta ng mga kotse, siya rin ay punong guro sa isang paaralan ng martial arts, may matatag na kita at sa unang tingin mukhang matagumpay ang buhay. Dahil sa kanyang mature at kalmadong anyo at mataas na katayuan sa lipunan, madaling nag-iwan si Antok ng magandang impresyon sa mga tao sa paligid, lalo na sa mga babae. Noong taong 2022, matapos ni Kasana ang kanyang pangalawang kasal at dumaan sa panahon ng kalungkutan at kawalan ng direksyon, nakilala niya si Antok. Dahil madalas silang mag-usap, magkita at ipinapakita niya ang pansin sa kanya, mabilis na umusbong ang damdamin nila sa isa't isa. Sa maikling panahon, nahulog si Kasana sa bitag ng pag-ibig. Naniwala na natagpuan niya ang bagong balikat na masasandalan pagkatapos ng mga nagdaang kabiguan. Ngunit hindi alam ni Kasana na ang matamis na pag-ibig na iyon ay isang maayos na bitag. Matagal nang may legal na asawa at anak si Antok na nakatira sa iisang bubong. Sinadya niyang itago ang kanyang status, itago ang pamilya at gumawa ng imahe ng isang matagumpay na single na lalaki upang linlangin si Kasana na pumasok sa maling relasyon. Nang matuklasan ang katotohanan, huli na para kay Kasana na bumawi. Dahil malalim na siyang nahulog sa pakiramdam ng mamahalin at aalagaan at napunan ang kanyang emosyonal na kakulangan mula sa kanyang hindi kumpletong pagkabata, pinili niyang baliwalain ang katotohanan at kinumbinsi ang sarili na sapat na nga ang pag-ibig. Sa huli,
kusang loob na naging third party si Kasana at naging mistress ni Antok sa dilim. Habang lumilipas ang panahon, lalo namang lumalalim ang damdamin ni Kasana para kay Antok. Hindi na siya kontento sa kanilang relasyon na nakatago sa dilim at umiiral lamang sa mga panandaliang pagkikita sa hotel. Mula sa pagnanasa ng pagmamahal, unti-unti siyang naghangad ng pagkilala na makapiling ng buong dangal ang lalaking minamahal bilang tunay na asawa. Ilang beses niyang diretsahang hiningi kay Antok na ipahayag ang kanilang relasyon, bigyan siya ng lehitimong status at kahit magsimula ng bagong pamilya. Ngunit sa bawat pagkakataon, palaging may dahilan daw si Antok para ipagpaliban ito. Minsan, sinasabi niyang hindi pa tamang panahon, minsan inaangkin niyang abala pa siya sa mga usapin ng pamilya o minsan dahil sa sitwasyong pinansyal o sa kanyang mga anak. Hindi malinaw ang kanyang sagot, ngunit hindi rin ito sapat para bitawan ni Kasana. Magaling niyang ipininta ang mabuting kinabukasan, ipinangako ang masayang buhay at palaging sinasabihan niya si Kasana na maghintay pa ng kaunti. Inawi niya ang pagdududa ni Kasana, pinatigil ang sama ng loob sa puso nito sa kanyang matatamis na salita. Sinabi niya dito na hindi na niya mahal ang kanyang tunay na asawa, sa kanyang puso ay si Kasana lang daw ang kanyang minamahal. Mukhang walang masama ang mga pangakong iyon, ngunit unti-unti nitong hinigpit ang kontrol sa isip ni Kasana. Sa huli, pinili ni Kasana na maniwala dahil tunay niyang minamahal si Antok at bahagi dahil sa kaibuturan ng puso niya, natatakot din siyang harapin ang matinding kabiguan muli. Sa simula ng taong 2025, isang hindi inaasahang balita ang tuluyang sumira sa marupok na balanse ni Kasana at Antok. Nagdadalang tao muli ang asawa ni Antok. Ang balitang ito ay parang kidlat sa maliwanag na langit at winasak lahat ng pag-asa na matagal nang pinapangarap ni Kasana. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na hindi siya kailanman magiging bahagi ng hinaharap ng lalaking minamahal niya. Lahat ng pag-ibig, paghihintay, mga taon ng sakripisyo at kusang pagiging kabit, sa huli, nagbunga lamang ng malupit na katotohanan. Hindi kailanman siya pag-aari ni Antok. Tuluyang gumuho ang mundo ni Kasana. Lahat ng emosyon ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang loob. Kahihiyan, selos, galit, depresyon at matinding pagtutol. Lahat nagsama-sama at halos punitin ang kanyang katinuan. Ang mga emosyon na matagal na niyang pinipigilang sumabog ay biglang naging isang malakas at delikadong pagsabog. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo, puno ng sigaw, luha at mabibigat na paratang. Pero gaya ng dati, bumalik din ang lahat sa nakasanayang takbo. Kailangan lang ni Antok na bulahin siya, mangako at magbinta ng matatamis na pangarap tulad ng dati at dahan-dahang humupa naman ang galit ni Kasana. Gabi noon ng ika-19 ng Enero, nagpunta sina Kasana at Antok sa isang restaurant para mag-date. Nakuha din ng surveillance camera ang sandaling dumating silang magkahawak kamay. Walang pinagkaiba sa isang normal na magkasintahan na gustong mag-enjoy ng isang romantikong gabi. Pinili nila ang mesa sa tabi ng pader at mabilis na nagabot ng menu naman ng server. Umorder sila ng pagkain, kumain habang nagkukwentuhan at minsan pa nga'y pangiti-ngiti sa isa't isa. Sa loob ng halos 2 oras, walang pahiwatig na isang kakilakilabot na pangyayari ang nakaabang sa kanila. Bandang 10:00 ng gabi, lumabas sila ng restaurant. Pagkatapos, nagtungo sila sa isang hotel sa Cambury, nag-check-in at pumasok sa room 301. Mukha itong isa lang pangkaraniwang date na tulad ng mga nauna nilang ginawa. Pero ayon sa resulta ng investigasyon, pagkasara pa lang ng pinto, tumigil na ang kanilang pagiging sweet. Sa loob ng kwartong iyon, muling bumangon ang emosyonal na bagyo. Ang lumang usapan ay muling naging mitya.
Patuloy na binabanggit ni Kasana ang pagbubuntis ng asawa ni Antok. Galit na galit ito, inakusahan siyang manloloko, nanlinlang ng damdamin at hinihinging aminin niya ang lahat sa kanyang asawa at tapusin ang kanyang doble karang pamumuhay. Lalong tumindi ang sigawan sa room 301 hanggang sa hindi nakapagpigil si Kasana at nasabi niya ang isang pangungusap na naging tuluyang pagsabog. Isinumpa niya ang batang nasa sinapupunan ng asawa ni Antok at sinasabing kapag ipinanganak daw ito, magiging isang masamang babae ito. Isang pangungusap lang iyon pero tumama itong direkta sa pride ni Antok, sa kanyang dangal at sa marahas na ugaling matagal nang nakatago sa kanyang loob. Sa iglap na iyon, tuluyan siyang nawala sa katinuan. Sumiklab ang apoy ng galit at tinabunan ang kanyang natitirang konsensya. Hindi na niya nakontrol ang sarili at sinugod niya si Kasana, sinakal, inatake at ang babaeng nagmahal sa kanya ng buong tiwala ay kanyang tinapos ng ganun lamang. Sa maliit na kwartong iyon, nakahiga ng wala ng buhay si Kasana. Tinititigan lang ni Antok ang katawan sa kanyang harapan. Dati, ito ang babaeng handang kalabanin ang buong mundo para sa kanya. Pero ngayon, sa mga mata niya, isa na lang itong problema na kailangan niyang ligpitin. At nang humupa ang kanyang galit, hindi niya pinili ang magsuko ng sarili. Hindi rin siya tumawag ng saklolo, nagsimulang tumakbo ang kalkulasyon sa kanyang utak. Kapag nalaman ng lahat, mawawasak ang kanyang pamilya, pangalan, career at buong buhay. Dahil doon, pumili siya ng pinakabrutal na desisyon. Itago ang katawan ni Kasana, burahin lahat ng ebidensya at gawing misteryo ang kanyang kamatayan. Matapos ang ilang minutong pag-isip, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang kumpare na si Mohamed Marana. Nagsinungaling siya at sinabing may naiwan siyang maleta sa hotel at kailangan niya ng sundo para makauwi at kunin ang gamit. Walang kamalay-malay si Marana at agad siyang umalis para sunduin si Antok. Bandang 11:00 ng gabi, pumarada si Marana sa harap ng hotel. Lumabas si Antok, kalmado na para bang walang nangyari. Dumiretso sila sa bahay ni Antok para kunin ang maleta na ang bagay na ilang sandali lang ay magiging instrumento sa pagtatago ng katawan. Pagbalik sa hotel, huminto sila sa isang 24/7 na convenience store. Pumasok si Antok at bumili ng fruit paring knife. Ngayon, mayroon na siyang maleta, crime scene at katawan. Ang kulang na lang ay ang kasangkapan para matapos ang kakilakilabot na planong nasimulan na niya. Pagdating naman sa hotel, tumingin si Antok kay Marana. Ayon dito, sinabi niya dito na balikan daw siya nito ng umaga. Umalis si Marana at walang kaalam-alam sa susunod na mangyayari. Bit-bit ang bakanteng maleta at ang maliit na kutsilyo, naglakad ng parang walang problema si Antok papasok muli sa room 01. Ang kwartong gagawin niyang impyerno si Kasana. Nang magsara ang pinto, opisyal nang nagsimula ang malupit na plano ng pagtatago ng katawan. Sa loob ng 4 na oras, ginawa ni Antok ang isang bagay na hindi kayang isipin ng kahit sino. Ginamit niya ang maliit na kutsilyo para putol-putulin si Kasana. Malamig, kalmado at parang hindi tao ang tinitira niya kundi isang suliraning kailangang tapusin. Pagkatapos, kinuha niya ang kumot ng hotel, ibinalot ang katawan nito at isiniksik sa maleta. Ang ulo at mga binti ay inilagay niya sa 2 itim na plastik at tinali ng mahigpit na parang basura. Hindi doon nagtapos ang lahat. Maingat niyang nilinis ang lugar at lumod siya at pinunasan bawat patak ng dugo sa sahig at pagkatapos ay isa-isang ginamitan ng solusyon ang mga mantsa sa pader na para bang walang nangyari. Kinaumagahan naman, bumalik si Marana sa hotel gaya ng kanyang pinangako sa kaibigan. Habang nakaupo siya sa loob ng sasakyan at naghihintay sa labas ng lobby, nakita niyang pabalik-balik si Antok at kalmado ang mukha nito na para bang walang nangyari.
Nasa kamay ni Antok ang isang malaking maleta na sobrang bigat at ilang malalaking plastic bag ng basura at halatang puno ito at mabigat dahil kailangan pa niyang igalaw ito ng buong lakas papunta sa sasakyan. Hindi nagtanong si Marana, hindi nagduda at hindi rin ito nagsalita. Tahimik lang niyang binuksan ang trunk, saka tinulungan si Antok na isakay ang lahat ng dala nito sa sasakyan bago sila tahimik na umalis sa hotel. Ang sumunod nilang destinasyon ay ang bakanteng bahay ng lola ni Antok. Isang liblib na lugar na bihira ang mga taong dumadaan doon. Doon ay itinapon ng dalawang lalaki ang buong maleta at mga plastic bag sa loob ng bahay at ginawa itong pansamantalang taguan ng katawan. Ngayon, malinaw kay Antok ang sumunod na dapat gawin. Burahin lahat ng ebidensyang may kinalaman sa biktima. Ang unang kinailangan niyang alisin ay ang Suzuki car ni Kasana dahil maaari itong maging pinakadelikadong ebidensya laban sa kanya. Nagpunta sila sa isang used car market at naghanap ng buyer. Matapos ang konting tawaran, naibenta ni na Antok at Marana ang Suzuki sa halagang 57 milyong rupiya o mahigit 3,000 dolyar. Maayos at naging normal ang transaksyon na para bang pangkaraniwang pagbebenta lang ng kotse at walang kahit na anong senyales na kahinahinala. Pagkatapos maibenta ang sasakyan, sumakay silang dalawa sa motorsiklo at bumalik sa Tulunggagong. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, ika-21 ng Enero, nag-rent si Antok ng kotse at bumalik sa bakanteng bahay sa kanyang lola. Dito ay maingat niyang binalot ng plastic wrap at tape ang pulang maleta, paulit-ulit hanggang wala na itong kahit kaunting siwang. Tiniyak nito na tuluyang selyado ang loob. Pagkatapos magsuri ng huling beses, kinaladkad ni Antok ang maleta papunta sa kotse at inilagay ito sa trunk at handa na para sa huling bahagi ng kanyang plano ng pagtatago ng katawan. Pagsapit ng alas 10 ng gabi nang lumalim ang dilim, sinamantala ni Antok ang katahimikan ng daan at kakaunti lang ang dumadaan. Nagmaneho siya papunta sa tambakan ng basura. Naghintay siya hanggang walang tao sa paligid, sa kanya kinaladkad ang maleta na naglalaman ng katawan at itinapon ito sa bundok ng basura na para bang simpleng bagahe lang ito. Pagkatapos noon ay nagmaneho pa siya papunta sa isang liblib na kagubatan, malayo sa mga bahay doon at itinapon niya ang plastic bag na may lamang mga binti sa isang makapal at masukal na parte ng gubat at umaasang tutulong ang kalikasan upang burahin ang natitirang bakas. Ayon na rin sa naging pahayag ni Antok kalaunan, plano rin niyang itapon ang ulo at binti ng sabay. Pero nang ihagis niya muli sa bintana ng kotse ang plastic bag na may lamang ulo, tumama daw ang ulo sa gilid ng bintana at bumalik at nahulog sa likurang upuan. Nataranta daw si Antok, kinabahan ng todo at bumilis ng husto ang tibok ng kanyang puso. Sa sobrang takot na baka may makakita, dali-dali daw niyang isinara ang bintana at mabilis na umalis sa lugar. Pagsapit ng gabi ng ika-22 ng Enero, muli siyang nagmaneho palabas para maghanap ng lugar na pagtatapunan ng ulo. Nakakita siya ng isang maliit na tulay sa tabi ng kalsada na may tuyong sapa sa ilalim. Sa isip niya, liblib ang lugar na iyon at imposibleng may makakita. Doon ay itinapon niya ang plastic bag na may lamang ulo sa ilalim ng tulay. Matapos magawa ang lahat, akala ni Antok na perpekto ang kanyang plano at hinding-hindi ito mabubunyag ng mga pulisya. Pero hindi niya inaasahan na makalipas lang ang 3 araw, mabubunyag ang lahat ng kanyang mga ginawa. Sa mga sumunod na interogasyon, sinubukan pa ni Antok bigyang katwiran ang kanyang ginawa. Sinabi niya na madalas siyang hingan ni Kasana ng pera at sa mismong araw daw ng insidente ay humingi raw ito ng 1,000,000 rupiya o mga $63. Binanggit din niya ang sinabi ni Kasana tungkol sa hindi pa naisisilang na anak ng kanyang asawa na iyon daw ang dahilan kung bakit siya nawala ng kontrol.
Bukod pa rito, inakusahan pa ni Antok si Kasana na may dinala raw itong ibang lalaki sa kanyang inuupahang kwarto at sinabi niyang dahil sa mga bagay na iyon ay sobra daw siyang nasaktan hanggang sa hindi na raw niya nararamdaman ang pagsisisi sa ginawa niyang pagpaslang sa kanya. Kapag binabanggit si Kasana, blanko ang mukha ni Antok. Walang emosyon, walang kahit kapirasong awa o pagsisisi man lang. Pero kapag ang tungkol naman sa asawa at mga anak ang pinag-uusapan, ito ay umiiyak, humihingi ng tawad sa kanyang pamilya at sinasabing ang gusto lang daw niya ay protektahan ang kanyang mga anak. Ang matinding agwat na ito sa kanyang asal ang nagpalitaw ng mas lalo pang mapagkunwari at baluktot ang kanyang testimonya. Para bang gumaganap bilang biktima habang pilit na nililinis ang sarili niya sa ginawa niyang krimen. Pero ang mga taong tunay na nakakakilala kay Kasana ay nagsabi ng kabaligtaran. Ayon sa mga kaibigan at kapitbahay, hindi daw materialistic si Kasana. Sa katunayan, buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera sa pamilya niya at tumutulong pa sa pagpapaayos ng bahay. Maging ang may-ari ng boarding house ay mariing itinanggi na may dinadala si Kasana na lalaki sa kwarto kaya tuluyang bumagsak ang mga paratang na gawa-gawa lang ni Antok. Dahil dito, mas lalo pang lumitaw kung gaano kasalimuot ang mga palusot ni Antok at ang pagtutulak niya ng sisi sa biktima. Sa puntong ito, ang kasong nagsimula sa pag-ibig at nagtapos sa pagtataksil at karahasan ay halos ganap nang nalilinawan. Natagpuan na rin ng pulisya ang lahat ng bahagi ng katawan ni Kasana, ngunit may isang palaisipan pa rin ang hindi masagot. Sinabi ni Antok na ginamit niya ang kutsilyong pangprutas na binili niya sa convenience store para paghiwa-hiwalayin ang katawan ni Kasana. Masusi namang nagsagawa ng paghahanap ang pulisya sa hotel room at sa bahay ni Antok at natagpuan nga nila ang kutsilyong pangprutas. Pero nang suriin nila ito, may nadiskubre silang nakakapagtakang problema. Napakaliit ng talim ng kutsilyo at kahit sa ordinaryong karne, mahirap nang gamitin ito, lalo na kung buto ng tao ang kailangan niyang putulin. Kakailanganin dito ang matinding lakas at sobrang tumpak na paghiwa. Mahirap isipin na gamit lang ang ganitong kaliit na kutsilyo ay kakayanin niyang tapusin ang ganoong klaseng mabigat at komplikadong paghihiwa-hiwalay. Bukod pa rito, nang suriin ito ng paulit-ulit ng forensic examiners, wala silang nahanap na kahit anong bakas ng dugo o tissue sa kutsilyo. Dito nagsimulang magduda ang pulisya. Baka may iba pang ginamit na kasangkapan si Antok o kaya naman ay gumamit siya ng espesyal na kemikal pagkatapos niyang paghiwa-hiwalin ang katawan para linisan ang mga gamit at burahin ang ebidensya. Isa pang nakakapagduda ay ang tungkol kay Marana, kung alam ba niya talaga ang totoong nangyari o hindi. Kung titingnan sa pangyayari, parang kasama siya sa halos buong proseso ng pagtatapon ng katawan. Si Antok naman, matapos gawin ang isang bagay na napakabigat at nakakasindak, nagawa pa niyang matulog ng kalmado sa parehong hotel room kung saan naroon ang biktima. Dahil dito, hindi maiwasang itanong kung normal ba ang estado ng kanilang pag-iisip. Isinailalim si Antok ng mga psychiatrist sa isang masinsinang 6 na oras na pagsusuri. Pagkatapos nito, inihayag ng East Java Provincial Police Department ang resulta ng kanyang psychiatric evaluation. Ipinakita ni Antok ang mga palatandaan ng narcissistic personality disorder. Ang kondisyong ito sa pag-iisip ay dahilan kung bakit kulang siya sa empathy at malasakit. Ito ang dahilan kaya niya naitago ang masamang intensyon sa likod ng kalmadong mukha at kumpiyansang asal. Nagpatuloy pa rin ang pulisya sa pagsisiyasat sa kanyang background at hinahanap kung may iba pa itong naging biktima. Sa kasalukuyan, si Antok ay inihahabla sa maraming krimen. Kung tuluyang mapatotohanan ang mga asal laban sa kanya, maaari siyang makaharap ng hindi bababa sa 12 taon na pagkakakulong o habang buhay na pagkakakulong o maging parusang kamatayan. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kwento ng pag-ibigan na nauwi sa isang karumal-dumal na krimen. At gaya ng dati,
Kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay i-comment mo naman sa ibaba kung ano ang iyong saloobin at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.